Mula sa mga gamit sa palikuran hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, itong mga nahaharang sa mga trash rake ng Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Araw-araw, humigit kumulang 8 cubic meters ng basura ang nahahakot dito. Sa dami ng nakukuhang kalat, nabiro pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang makabuo ng isang bahay mula sa mga ito. Gayunman, hindi ito ipagkikibit balikat lamang. Lalo't bumababaan niya ang efficiency o effectiveness ng mga pump kapag bumabara ang basura, kahit pa maayos at gumagana ang mga ito. Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya't naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. The organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema. Dahil sa banta ng lumalalang pag-ulan dulot ng climate change, hindi lang sa paghahakot ng basura nagtatapos ang aksyon ng pamahalaan. Upang mas mapalakas pa ang kakayahang humarap sa pagbaha, nakatakdang magdagdag ang gobyerno ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila. We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13. Yes, sir. 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ang Waste to Energy Project upang direktang mapakinabangan ang basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa mga daluyan ng tubig. The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa Waste to Energy project. Medyo mabilis naman yan. At yung Waste to Energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Mahalaga ang papel ng mga pumping station sa kaligtasan ng mga komunidad. Gumagana ito tulad ng isang malaking pump na nag-aalis ng naipong tubig baha. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, ang tubig mula sa mga kalye at estero ay dumadaloy patungo sa mga drainage channel at catch basin ng pumping station. Kapag umabot na sa itinakdang antas ng tubig, otomatikong umaandar ang malalakas na motor nito upang higupin at itulak ang tubig baha palabas patungong ilog o dagat. So lahat ng tubig, pag tumaas na yan, ibig sabihin, pumapasok na yung tubig, pinipilit nating mailabas sa Parañaque River to Manila Bay para yung mga lumulubog na area, yung mababa, mapunta na rito yung tubig. Sa ngayon, gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila ayon sa MMDA. Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente para sa Bayan.